Yung magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit dito sa ating channel ano. And sa video ito pag-usapan natin yung update na Gilas Pool. Okay, na pagpipilian ano para sa 20th Asian Games sa Aichi Nagoya sa Japan. Gaganapin yan mga bay no. Next month na yan, September. Katapusan ng September hanggang October kung di ako nakakamali. Magsisimula yung basketball games. Pero mid-September magsisimula yung Asian Games. Ayan. So, eto na nga sinubmit na ng Gilas yung kanilang 30-man pool lineup mga bayan, no? Yan, actually ano to? 520, ano lang pala to? 22. Kung yun ang kamali. Yan. So, mula sa 30, lineup na sinubmit nila. Kasi nung huling sinubmit nila, meron dong mga KBL and Japan B-League players. Okay, nandun sina Ramos, EJ Edus, even si Kai Soto nandun, ano? Dun sa 30-man lineup na yon. Pero nag-submit ulit yung Gilas Pilipinas ano ng bagong pool kung saan hindi nga kasali yung mga KBL and Japan B-League players kasi magkakaroon niya ng conflict sa schedule nila dahil magsisimula na yung season ng KBL and Japan B-League next month. So hindi sila pwedeng makasali. Ayan. So ang ginawa dito ng Gilas mga bayan no is nag-submit sila ng all PBA lineup or pool. Okay, and even nga sa ano sa naturalized player natin ano natanggal si Benny Boatwright kasi una nasa sa pasok siya sa 30-man lineup ano si Benny and si Ange Kwame, pero tinanggal sila kasi si Benny hindi haabot yung kanyang naturalization papers ano na ma-process, so hindi pa tuluyang mapaprocess yung ano niya naturalization niya, hindi pa matatapos, hindi aabot sa oras ng Asian Games, so tinanggal na siya. Si Ange Kwame hindi ko lang alam ano kung bakit siya natanggal dito sa lineup, siguro hindi ko alam kung injury ba siya or talagang tinanggal na lang siya. Okay, kasi last Asian Games nandun si Ange Kwame mga ba no, as local. So kasi yung Asian Games hindi siya ganoon ka strict compare sa FIBA no. So pwede si Ange Kwame sana dito. So nandito yung ano All PBA Gilas pool na sinubmit ng Gilas ano na nababa na lang sa 22 yung pagpipilian, 22 players na lang. So ibig sabihin 10 dito yung hindi makukuha, yung 12 papasok sa Asian Games. So, nandyan si Justin Brownlee, yung naturalization natin, yung naturalized player natin. And nandito na yata si Brownlee, kung hindi nakakamali, ano, nasa Pilipinas na siya pa sa practice. Ayan. And ito, automatic, isang slot na talaga ito kay Brownlee. So, 11 local players na lang yung kukunin. So, nandito si Junmar, si CJ Perez, si Jeric, Don Troliano, Scotty Thompson, Troy Rosario, RJ Abarientos, Calvin Oftana, Jordan Heading, Brandon Yunuelas Roser, Justin Baltasar, Juan Gomez Deliano, Justin Aranya, Adrian Nocum, Robert Bolick, Cedric Bearfield, Brandon Bates, Keelan Chongson, Chris Newsome, Xavier Lucero, and Jason Perkins. Ayan. So, yan yung pagpipilian ng last 11 slot para sa local players natin. So, sino-sino ba yung posible makapasok dito? So, ang gagawin dito natin is mas madali siguro kung sino-sino yung mga matatanggal. So, sa tingin ko, yung mga posibleng matanggal dito na 10 players, ano? Kasi 10 yung mawawala. Sa tingin ko, Don Troliano, posibleng mawala dito sa lineup na to, si Don. Brandon Yunuelas Roser, to sigurado matatanggal din to dahil hindi pa to fully healed si injury talaga no. Hindi nga rin to, medyo babad sa TNT ngayon ng huling laro niya, pero hindi natin alam, baka makarecover siya since September pa naman yung Asian Games. Ayan. Sino pa yung pwedeng matanggal dito? I think Keelan Chongson, ayan, pwedeng matanggal. Calvin Oftana, hindi ko lang sigurado no kung magaling na ba sa yung injury niya, pero posibleng hindi matanggal, hindi masali sa final 12 itong si Calvin Oftana. Ayan. Tapos sa tingin ko Troy Rosario or Justin Baltasar.
or Justin Aranya. Yan, isa dyan sa tatlong yan. Pero kung pipiliin ako, posibleng matanggal si Aranya dito. And syempre, mas pipiliin ni Consi Rosario over kay Aranya. Ayan. Si Baltasar, hindi pa natin sigurado, ano? Ayan. Tapos, posible ding matanggal dito mga bay, no? Si CJ Perez. Kasi may groin injury si Perez. Hindi rin natin sigurado kung fit na ba siya bago mag Asian Games. So, ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 4 na lang. So, dito medyo mahirap-hirap ano, kung sino yung ilan bang posible pang matanggal dito. Siguro si Heading kasi may injury din si Heading ano. Kabalik niya lang, di na natin sigurado. Ayan. Itong si Fajardo and si Brownlee, hindi to pwedeng mawala talaga. Ayan. So, pipili na lang tayo ng 10 dyan. Sa guards, ang dami kasi nating guards dito. Si Bearfield, si Bolick, and si Abarientos. Pero, sa tingin ko, pasok pa rin si RJ dito. Ayan. RJ, Scotty, yung mga Hinebra boys. Pasok pa rin yan. Ang posibleng mawala dito is itong si isa kina Bolick or Bearfield. Yung posibleng mawala dyan. Ayan. And then, sino pa ba yung pwedeng mawala dito? Si Chris Newsom, 50-50 din. Pero since siya yung magiging captain ball yata sa Gilas, mukhang posible pa siya makapasok, ano? So, sana mabigyan yung mga bagong pangalan dito mga ba, na may potential. Especially si Nanokum and si Lucero, maganda. Magaling to mga bay, may potential. Sana makuha sila sa Final 12. Ayan. Kahit siguro hindi na makuha si Juan, ayan. Matry man lang tong sina Nokum at si Lucero, ano. Ayan, goods na goods niya. And then si Perkins. Ayan. Pwedeng makuha si Perkins pamalit. Kung papapiliin tayo kay Baltasar at kay Perkins, sigurado ako kay Perkins ako compare kay Baltasar. Or kahit nga kay Rosario at Perkins, kay Perkins ako eh. So, yun mga ba, yung posibleng matanggal dito sa final 12 ng Gilas, ano, para mapaglaro sa Asian Games. So, abangan natin mga bay, i-announce nila yan sa mga susunod na araw or linggo kung sino yung pasok sa final 12. Maraming salamat sa panonood.